pwedeng-pwede guys, sabi ko nga sa inyo, basta magkaroon ng healing, no? Pwedeng-pwedeng maayos yung relationship nyo, pwedeng-pwedeng, ayan no guys, kung makikita nyo yung bangka, di ba? Yung kagaya ng sinabi ko kanina, may bangka, puro butas na hindi nyo nakikita, hindi nyo alam na may mga butas, ganyan, so lumulubog mga kapiksi. So, kailangan talaga na magkaroon ng changes or pagbabago sa takbo ng relationship nyo, sa perception nyo. Again, babalik na naman ako sa healing. So, kailangan talaga ng sangkatutak na healing dito sa relasyon na to kasi marami kayong patong-patong na issues, guys. So, dun kayo mag-focus muna. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly love scope para ngayong March para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pag-ibig kapalaran guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, yung energy ng person nyo, pwede rin magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo guys. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin guys yung energy sa inyong sitwasyon, sa current na sitwasyon na pinagdadaanan nyo mga kapiksi. So, dito, this is both negative and positive. Alam nyo naman guys kung ano yung pinagdadaanan nyo, diba? So, syempre kung ano yung positive, kung ano yung pinagdadaanan nyo, take that message guys. So, unahin natin yung sa positive mga kapiksi, no? Kasi for some of you, merong fairness, no? Kumbaga talagang equal yung relationship nyo, mga kapiksi. Mahal nyo yung isa't isa, in short. Mahal mo siya, mahal ka niya. There's reciprocity. Ibig sabihin, yung binibigay mo sa kanya, you're receiving it back, mga kapiksi. And likewise, ganun din sila. So, mahal mo siya, mahal ka niya. The affection is being returned, mga kapiksi. All is fair sa inyo, patas, guys, okay? But then again, hindi lahat magre-resonate dito kasi yung iba dito magre-resonate, mga kapiksi. For some of you kasi guys, maaaring nagkakaroon kayo ng mga issues ng person mo, whereas pwedeng hiwalay na kayo or papunta na kayo sa hiwalayan, mga kapiksi. Meron kasi ditong unresolved issue, no? Ibig sabihin, meron kayong issue na pinagdadaanan ng person mo na hindi siya matapos-tapos, hindi nagkakaroon ng closure, tapos nadadagdagan ng ibang issues. Kumbaga parang nanganganak yung mga issues, mga kapiksi. Hanggang sa dumami na ng dumami, hindi na napag-usapan, hindi na naresolbahan. And nung naipon, mga kapiksi, parang doon na nagkakaroon ng mga thoughts or decision na what if maghiwalay na lang, what if tama na, what if ayoko na. So, yeah, may mga ganong klaseng sitwasyon yung iba na pinagdadaanan sa inyo. Para kayong guys, yung nasa bangka na punong-puno ng butas, yun yung sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Para lumutang yung bangka, kailangan walang butas kasi pag nagkaroon ng butas yan, papasok yung tubig, syempre lulubog yung bangka. So nasa ganun kayo. And yung bangka nyo guys, hindi lang isa yung butas kasi kung isa lang yan, madali lang resolbahan yan, di ba? Tapalay nyo. Yung sa inyo, marami ng butas, and sometimes yung mga butas hindi nyo nakikita, no? But it's there, mga kapiksi, and yun yung nagiging dahilan para pumasok yung mga problema sa bangka nyo, yung tubig sa bangka nyo, hanggang sa tuluyan lumubog yung bangka nyo, mga kapiksi. So, that's why nag-fail yung relationship nyo, guys. So, ayaw makipag-usap, walang panahon makipag-usap, or iniiwasan yung pag-uusap, guys. So, yung iba sa inyo, ganyan yung nararamdaman or ganyan yung na-experience. So, comment down below kung saan kayo nakaresonate, kung dito ba sa negative or dito ba sa positive. Kasi, again guys, sabi ko nga sa inyo, iba-iba kayo ng sitwasyon. So, kung ano yung nakaresonate sa inyo, take that message, mga kapiksi. Pero dito guys, tingnan natin kung anong nagaganap sa sitwasyon nyo, no? Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. Meron din tayo guys na paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Scorpio guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating love energy. This is both negative and positive. Meron dito presence guys ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, pwedeng may mga ganyan kayo sa inyong natal chart, or yung person nyo, ganyan yung zodiac sign, or may ganyan sila sa kanilang natal chart. So yung sinasabi natin guys kanina na yung mga problema, no? May mga problema kayo na pinagdadaanan, and ito yan mga kapiksi, kumbaga parang naipon and nag-i-spiral kayo dyan sa mga problema na yan guys, na parang hindi kayo makawala, kumbaga parang hindi matapos-tapos yung mga problema nyo mga kapiksi. And for some of you, pwedeng block na rin yung communication or ayaw makipag-usap. Ito yung sinasabi natin na avoiding conversation mga kapiksi. Pwedeng hindi kayo binlock ng person nyo, pero hindi siya nakikipag-usap sa'yo, or ayaw niyang makipag-usap sa'yo in a sense na i-resolve yung mga issues nyo. Pwedeng nag-uusap kayo sa ibang bagay, pero pagdating sa relasyon nyo, nada, no? Wala, as in no? As in deads. deads, mga ganyan, okay? So, ganun, may mga ganyang klaseng ganap kayo sa inyong relationship. And yung iba dito, parang ini-stock lang, parang tinitingnan ka lang niya, ini-stock ka lang niya, pero not really connecting with you. And pwedeng ikaw ganun din, parang magkasama nga kayo or in a relationship nga kayo, pero parang hindi ka connected sa kanya, wala kang balita sa kanya, ganyan, kasi nga may wall guys, parang merong invisible wall sa pagitan nyo, na parang magkasama kayo pero parang feeling mo ghost yung kasama mo. Naiintindihan nyo ba guys? Comment down below if naka-resonate kayo. May mga ganyang relasyon mga kapiksi. Pero ang nakikita naman natin dito guys, actually may chance itong relationship nyo na ma-resolve pa if in case magkaroon ng healing, no? Kasi yung iba sa inyo, na you are trying to work on your healing mga kapiksi, ibig sabihin forgiveness, acceptance. And kapag ka nangyari yon guys, kapag nag-heal yung relationship nyo, may chance na mag-turn around itong situation na to. Ibig sabihin may chance na maging ma-okay. Pero if hindi naman magkakaroon ng healing guys, and talagang makikita lang is puro kanagahan, kasi di ba, dalawa yan eh. Bukod sa healing mo, kailangan sila mag-heal din mga kapiksi. Bukod sa effort mo, kailangan sila mag-effort din, kasi it's 50-50, di ba? 50% sa'yo, 50% sa kanila. So kung ikaw lang lahat yan, kahit gawin mo yung 100% mo, if they're not cooperating with you, wala din, di ba? So yeah, it will only happen guys, pwede lang mabago yung sitwasyon nyo kapag ka nagkaroon na ng healing and na-priority nyo na yun. So yun talaga yung kailangan nyo i-prioritize guys, yung healing sa relationship. So this, kailangan talaga ng pagiging compassionate, understanding, forgiveness, forget, healing, yeah. So what else mga kapiksi? Required dito ng teamwork, no? Yun nga sinabi ko sa inyo kanina guys, kailangan ng teamwork. Kung ano yung ginagawa mo, dapat ganun din yung ginagawa mo. Kung ano yung perception mo, dapat ganun din yung perception niya, para maayos yung relationship. Pero right now kasi ang nakikita natin parang is more on isa lang yung nag-e-effort na magbago, na magkaroon ng changes guys. Isa pa lang, and nandun pa rin yung hope na, and umaasa na maayos pa yung relationship. Pwede guys, sabi ko nga sa inyo, basta magkaroon ng healing, no, pwedeng maayos yung relationship nyo. Pwedeng ayan, no guys, kung makikita nyo yung bangka, di ba, yung kagaya ng sinabi ko kanina, may bangka, puro butas na hindi nyo nakikita, hindi nyo alam na may mga butas, ganyan. So lumulubog mga kapiksi.
So, kailangan talaga na magkaroon ng changes or pagbabago sa takbo ng relationship nyo, sa perception nyo. Again, babalik na naman ako sa healing. So, kailangan talaga ng sangkatutak na healing dito sa relasyon na to kasi marami kayong patong-patong na issues, guys. So, dun kayo mag-focus muna. Forgiveness, guys. Go back to probably being friends, no? Kaysa maging lovers. Lalo na kung magkasama pa naman kayo, di ba? Pwede naman kayo magsimula ulit as friends, and kapag friends na kayo, you can develop again yung lovers na status. Okay? So, hanggang gusto nyo pa, pwede pa, guys. Pwede nyo ipaglaban. Pwede kayo makinig ng mga relationship subliminals natin. So, tingnan natin yung advice sa inyo, guys. Love advice, love message for you, Scorpio. Huwag gawing komplikado ang mga bagay. So, wag natin i-complicate, no? Wag natin lagyan ng negative na kahulugan. Pero, dito kasi sa sitwasyon nyo, guys, komplikado na to eh. So, hindi ko alam kung meron pang iko-komplika, meron pang worse na pwedeng i-komplika itong relationship nyo. Kasi yung iba sa nyo, guys, nararamdaman ko yung coldness, hindi na nag-uusap, magkasama pero parang feeling ghosted, in a relationship pero malungkot. Ganun yung yung energy ng reading nyo, Scorpio. So, ramdam na ramdam natin yan dito sa mga cards. Pero wag nyo na masyadong gawing komplikado, guys, no? Ano lang yan kung mahal, mahal, diba? Kung masaya, masaya. Kung hindi, hindi. Pero, syempre, it's easier said than done, diba? Mas madaling sabihin na, okay, tama na, hiwalay na. Pero, pag nandun na kayo sa sitwasyon, syempre, mahirap, diba? Kasi you have to consider a lot of things, especially kung may mga anak kayo, di ba? Or nagsasama na kayo. Ibang level na yun ng attachment kasi dun sa relationship. So, I pray and I intend na sana makaraos kayo dyan. And wag niyong gawing komplikado yung mga bagay, mga kapiksi, no? Basta kausapin nyo hanggang pwede. And hope for the best, di ba? Pray and also consider yourself, no? Kung malungkot ka na, kung di ka na masaya, tanungin mo sa sarili mo, ano ba tong ginagawa ko, diba? Deserve ko ba to? Hanggang dito na lang ba talaga yung kaligayahan ko, diba? So, ikaw yung importante sa relationship mo, guys, hindi yung person. Kasi yung person, pwede yung mapalitan, diba? Pero ikaw, ipapalit mo ba yung sarili mong kaligayahan just to suffer sa maling person? Yung mga ganon. Yeah. Again, guys, bahala na kayo magdesisyon at binibigay lang natin yung mga possible options para sa inyo. Magising kayo, guys. So, yeah. I really hope the best for you, mga kapis. So, for more tarot readings, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.